Madami pong nagtatanong sa akin kung pahirapan na daw po ba ang paghahanap ng work dito sa Thailand. Opo, marami pong mga Pinoy dito na nagtatrabaho as a teacher. And not only a teacher, pero meron din pong mga nagtatrabaho sa mga hotel, something like that. Meron din po sa mga offices. So, pahirapan na daw po ba ang paghahanap ng work dito? Kasi dito sa Thailand, mostly ang mga trabaho dito ng mga Pinoy ay teacher. So kahit hindi ka po grad, kahit na ikaw po ay isang nurse or BSBA, something like that, criminology, kahit anong course po ang graduate nyo, pwede po kayong mag-apply dito as a teacher as long as you can speak English kasi yun po yung magiging medium of instruction natin dito sa Thailand. Pero ngayon, let's go back to the question if pahirapan na po ang paghahanap ng work ngayon. To tell you honestly po, feeling ko ngayong October, this month, September to October, pahirapan po talaga kasi base po sa na-encounter ko po, ngayon po meron po akong na-encounter na 4 na Pinoy sa church namin last Sabbath, nung Saturday lang. Meron pong nag-attend na 4 po na Pinoy na kararating lang po dito sa Thailand as tourist. Ngayon, wala pa po silang nahanapang work. Unlike before talaga na ang dali-dali lang maghanap ng trabaho. Pero ngayon, nagtataka ako 2 weeks, magto 2 weeks na yung dalawa. Tas yung dalawa naman ay mag 1 week na. Parang hindi, wala pa silang nahanapan na trabaho. Pero you know what? Palakasan lang talaga ng loob and sipagan lang ang mag-apply. Actually, yung dalawa nga ay ang dami na nilang na-applyan ng mga trabaho, mga schools. Kaso wala pa silang wala pang mga tawag kasi nga nasa bakasyon yung mga nasa office, sa school, like yung sa liaison officer, nasa bakasyon sila. So, for sure, hindi sila makatatawagan. Kaya sinabihan daw sila na sa October 25, 26, something like that, pagbalik nila sa office. 'Di ba? So, wag lang mawalan ng pag-asa. Pahirapan po kasi kapag October, pag magse-second sem ganun. So, dapat ang pinaka-advisable talaga is March, April, May, ganun, yung magsa-summer break. Dapat yun yung pagpunta nyo dito sa Thailand. Pero, nafe-feel ko din po, parang nafe-feel ko din kasi madami akong na-encounter na mga bagong Pinoy lang na kararating dito at sa TikTok ang dami-daming mga issue, napapanood ang mga videos na pahirapan na daw. Parang pahirapan na nga ang pag-a-apply dito kahit master's degree holder ka na, PhD degree holder ka na, mahirap pa rin mag-apply kasi lalo na kapag ikaw naka-MA ka na, naka-PhD ka, syempre mamimili ka, 'di ba? Ine-expect mo ma-hire ka agad sa colleges dito, sa universities, pero hindi. Mahirap din po kasi dito sa Thailand ngayon mostly ang pang-akit ng mga schools dito ay mga puti. Kaya kung meron silang mga teachers na mga native speakers, mga white, ganyan, for sure dudumugin sila ng mga estudyante, ganun. So yun yung mga pang-akit nila. Kaya mostly dito sa mga schools dito, mas prefer na nila ang mga native speakers. Kaya mostly din, pura ko mostly, no? Mostly sa mga makikita nyo sa adjourn.com, sa mga job posting sa FB pages, something like that. Sa mga nakikita nyo na mga na mga napopost dyan, na hiring ganito daw. One of the qualifications, dapat ikaw ay must be in Thailand, number 1 yan, and then native speaker. So, pahirapan, oo. And then, ngayon, na rin sila, naghigpit na rin sila sa mga requirements. I-discuss ko na lang yung sa mga changes sa requirements sa another video kasi medyo mahaba na to.